Hindi kayo maniniwala sa nangyari. Ito ba talaga ang kultura ng pagkain sa Asya? Ito ang unang salita na binitawan ni Pierre Dubois, 78, dating editor-in-chief ng Michelin Guide, na may pagkamangha sa gitna ng palengke ng Dampa sa Maynila, isang taong mas masigasig pa sa 3 bituing restaurant sa Paris. Habang sarado ang lahat ng paliparan sa Europa dahil sa isa sa pinakamalaking bagyo sa kasaysayan, 2 dalubhasang kritiko ng pagkain sa Pransya, ang pinakapinuno ng French gastronomy, ay napilitang magsagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport upang makatiyak ng kaligtasan pagkatapos ng isang internasyonal na expo sa New York. Alam niyo ba, ang mga dakilang kritiko ng French gastronomy na habang buhay na naniniwalang French cuisine ang pinakamahusay sa mundo, ay tuluyan ng napipi sa kanilang pagtapak sa Pilipinas at sa isang subo lamang. Mula sa pagkabigla sa in-flight meal, sa kahanga-hangang sining ng pagluluto na nasaksihan sa palengke, hanggang sa esensya ng mainit na pagtanggap na naranasan sa mga kainan, 10 taon na akong nagtatasa ng pagkain sa buong mundo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang perpektong kultura ng pagkain. Ang Pransya ay dapat matuto sa Pilipinas. Ang isang linyang ito mula kay Jean-Pierre Mignot, dating principal ng Le Cordon Bleu Manila, ang nagpagulat sa buong French gastronomy. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga taong habambuhay na naniniwalang ang elegance ng French cuisine ang pinakamahusay ay nagsimulang purihin ang kultura ng pagkain ng Pilipinas? Ngayon, makinig kayo sa malaman na salaysay ni Maria Santos, isang international food journalist na kasama nila sa lahat ng sandali. Bago tayo magsimula, pindutin niyo muna ang like at subscribe para makatulong sa pagbabahagi ng mas maraming magagandang kwento ng Pilipinas. Kumusta? Ako si Maria Santos. Nagtrabaho ako bilang isang international food journalist na namumuhay sa pagitan ng Pilipinas at Pransya sa nakalipas na 18 taon. Nag-aral ako sa Paris National Culinary School at nagtrabaho sa Michelin Headquarters, kaya't ang malalim na pag-unawa ko sa kultura ng pagkain ng 2 bansa ang aking bentahe. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, lumahok ako sa International Food Expo sa New York bilang isang interpreter at reporter. Sa expo na ito, inanyayahan ang mga pinakapinuno ng French gastronomy bilang mga hurado. Sila ay sina Pierre Dubois, 78, dating editor-in-chief ng Michelin Guide, Jacques Bernard, 70, Grandmaster ng Bordeaux Wine Night, at ang presidente ng Escoffier Society, 12, na mga dalubhasa sa gastronomy. Sa kanilang average age na higit 71, sila ay maituturing na mga living legends ng French gastronomy. Sa loob ng higit sa kalahating siglo, sila ang nagtatasa ng pagkain sa buong mundo at nagpapasya kung sino ang makakatanggap ng Michelin star. Sila ang pinakamataas na autoridad. 3 p.m., Nobyembre 15. Ang aming Air France flight na umalis mula sa John F. Kennedy International Airport ay patungong Paris. Pagkatapos ng 5 araw ng expo, nag-uusap sila tungkol sa pag-unlad ng American cuisine. Partikular na pinag-uusapan nila ang pag-unlad ng teknolohiya sa molecular gastronomy restaurant sa New York. Ngunit pagkatapos ng 3 oras ng paglipad, nagkaroon ng emergency announcement mula sa captain. Ang pinakamalaking bagyo sa kasaysayan, si Zeus, ay nabuo sa Atlantic at ang hangin na 250 kilometers ay tumatama sa buong Europa. Ang nakakagulat na balita ay sarado ang lahat ng pangunahing paliparan sa Europa, kabilang ang Paris, London at Frankfurt. Natahimik ang buong eroplano, hindi maitago ng mga kritiko ng pagkain ang kanilang pagkabahala sa biglaang pagbabago ng plano, lalo na si Dubois, na may mahalagang Michelin editorial meeting kinabukasan sa Paris, ay nagpakita ng seryosong ekspresyon. Ipinahayag ng captain na babaguhin nila ang destinasyon sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas bilang pinakaligtas at pinakamahusay na kagamitang paliparan. Magkahalo ang reaksyon ng mga dalubhasa. Alam nila ang mga kumpanyang Hapon at Koreano, ngunit tungkol sa kultura ng pagkain ng Pilipinas, karamihan sa kanila ay may prejudice na ito ay second-rate na pagkain na malayo sa French cuisine. Tanong sa akin ni Sophie Martin, mayroon bang maituturing na gastronomy sa Pilipinas? Napabuntong hininga naman si Andre Moreau,
Mukhang kailangan nating magtiis sa pagkain na parang sa isang second-rate na bistro sa Paris. Gayunpaman, dumating ang pagbabago ng kapalaran sa oras ng hapunan. Nasaksihan ko ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Ang menu noong gabing iyon ay isang Filipino-inspired tasting menu na inihanda sa pakikipagtulungan ng isang sikat na kusinerong Pilipino at ng airline. Ang unang inihanda ay isang kinilaw na tanige na inihain sa isang maliit na bao ng niyog. Ito ay marinated sa suka ng niyog, luya at sibuyas. Ang pag-aalangan ay nakita sa mukha ni Dubois nang siya ay sumubo, ngunit nagulat siya. Ano ito? Tanong niya sa akin. Ipinaliwanag ko na ito ay kinilaw, isang tradisyonal na acidic na paraan ng pagluluto sa Asya. Aniya, ang delicate na texture at malalim na acidity na ito ay maihahalin tulad sa pinakamahusay na gastronomy ng Pransya. Ang sumunod ay isang malinaw na konsome ng native chicken tinola na pinakuluan kasama ang sibuyas, luya at patis. Pagkasubo ni Marcel Lebron, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano itong masalimuot na lasa sa malinaw na sabaw na ito? Iba ito sa konsome at may mas malalim na umami. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa natural na linamnam ng luya at patis. Nagulat si Lebron, hindi ako makapaniwala na makakagawa ng ganitong lasa sa natural na sangkap lamang nang walang anumang artificial na pampalasa. Ang main course ay inihaw na lapu-lapu na may subtle na vinaigrette na gawa sa kalamansi at pinong bagoong. Nang sumubo si Andre Moreau, natigilan siya. Ano ang paraan ng pagluluto ng isdang ito? Walang butter o cream, ngunit mayaman at elegant ang lasa, isang himala. Napilitan din si Sophie Martin na umamin. Ang French fish dishes ay umaasa sa komplikadong sauce, ngunit ang putahing ito ay pinalabas ang pinakamahusay na lasa ng sangkap. Ito ay tunay na gastronomy. Ang panghuling dessert ay isang ube halaya mousse na may drizzle ng latik. Sa perpektong balanse ng earthy na ube at tamis ng latik, nagkomento si Jacques Bernard, ang wine night, ang pagkakaisa ng pait at tamis na ito ay parang isang fine wine. Hindi ko naisip na may ganitong sophisticated na dessert sa Asya. Pagkatapos ng in-flight meal, kitang-kita ang pagbabago sa pagtingin nila sa Pilipinas. Baka underestimated natin ang kultura ng pagkain ng Pilipinas, bulong ni Dubois. Sinabi ni Emile Robert, ang presidente, naabot nila ang ganitong sarap sa isang approach na ganap na iba sa French cuisine. Ito ay isang kultura ng pagkain na karapat-dapat pag-aralan. Sa loob-loob ko, tumaas ang aking pag-asa kung ano pa ang kanilang mararanasan sa loob ng susunod na 72 oras. Kung nagulat na sila sa in-flight meal, ano pa kaya sa tunay na Pilipinas? Mayroon pa kaming 8 oras ng paglipad patungong Naiya. Nagtanong sila sa akin ng iba't ibang tanong tungkol sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. Ano ang mga pangunahing teknik ng pagluluto ng Pilipino? Ano ang pangunahing pagkakaiba sa French cuisine? Ano ang mga katangian ng sangkap ng Pilipinas? Maingat kong ipinaliwanag ang bawat isa, ang konsepto ng asim-anghang alat, ang pag-maximize ng lasa ng natural na sangkap, ang kultura ng pagpapahalaga sa kapamilya at pagsasalo, at ang pagmamahal sa presentation at plating. Nakikinig sila ng seryoso at nagsusulat ng mga notes. Partikular si Professor Claude Dupont, na parang isang akademiko, ay nag-analisa, ito ay hindi lamang pagluluto, kundi isang kultura ng pagkain na may pilosopiya ng pagkakaisa. Kung ang French cuisine ay umaasa sa teknolohiya, ang Pilipino ay umaasa sa pagkakaisa sa kalikasan. Isang ganap na magkaibang approach sa gastronomy. Nagpahayag din ng interes si Direktor Philippe Garnier mula sa Ministry of Agriculture. Bilang isang opisyal ng agrikultura, gusto kong malaman ang tungkol sa food management at quality standards sa Pilipinas. Kung ganito na ang quality sa in-flight meal, gaano na kaya kaganda ang mga sangkap sa lokal? Sa eroplano, patungong Naya, puno na ng kuryosidad ang kanilang puso sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. Ang kanilang orihinal na pag-aalala at prejudice ay tuluyang naglaho, napalitan ng pag-asa na maranasan ang tunay na Pilipinas. Ngunit hindi namin naisip noon na ang mararanasan namin sa loob ng 72 oras ay magdadala ng pagkabigla na magpapabago sa kasaysayan ng French gastronomy.
dumating kami sa Naya bandang 2 p.m. oras sa Maynila. Habang nag-immigration at kumukuha ng bagahe, patuloy silang nag-uusap tungkol sa kanilang karanasan sa pagkain sa Pilipinas. Ano ang dapat nating kainin muna? Saan tayo makakakain ng tunay na lechon? Gusto kong subukan ang pairing nito sa tuba. Sa bus mula sa Paliparan patungo sa hotel, habang nakatingin sa skyline ng Maynila, bumulong si Dubois. Ganap na kakaiba ang kagandahan nito kumpara sa Paris. Tiyak na ang kultura ng pagkain ay lampas sa ating imahinasyon. Lihim akong ngumiti, iniisip ang sunod-sunod na pagkabigla na kanilang mararanasan. Ang pakikipagsapalaran ng mga masters ng French gastronomy ay nagsisimula pa lamang. Pagdating sa hotel, may kaunting sorpresa ang naghihintay. Sa check-in, sinabi ng front desk staff, "Mabuhay po. Mukhang pagod kayo sa mahabang biyahe. Naghanda po kami ng salabat at maliit na pastillas de leche sa inyong kwarto." Nanggulat si Sophie Martin, kahit sa 5-star hotel sa Paris, bihira kaming makaranas ng ganito kainit na pagtanggap sa pagdating. Pagdating sa kanilang kwarto, nagulat sila sa espasyo na perpektong naghalo ng traditional na Filipino design at modern na kaginhawaan. Ang lalo nilang ikinagulat ay ang kapeng barako, set na inihanda sa kwarto. Isang delicate na tasa, pitzel, at sariwang brewed na kape. Pagkasubo ni Andre Moro sa kape, ang delicate na lasa at aroma ng kape na ito ay may koneksyon sa wine tasting. Ito ay hindi lang inumin, kundi isang karanasan sa kultura. Interesado rin sila sa mga pastillas. Tungkol sa delicate na hugis ng pastillas na gawa sa Carabao's milk, nag-analisa si Emile Robert, ang presidente. Ito ay hindi lamang pagkain, kundi isang likhang sining. Isang ganap na kakaibang approach kumpara sa French patisserie na naghahanap ng visual na kagandahan bukod sa lasa. Sa gabi, lumabas kami para sa kanilang unang hapunan. Ang napili ko ay isang tradisyonal na kusina ng Pampanga sa Bonifacio Global City na may higit sa 100 taong kasaysayan. Ito ay isang lugar kung saan nabubuhay ang sining at tradisyon ng mga kusinerong Kapampangan. Pagpasok nila sa restaurant, natahimik sila. Ang galaw ng dalubhasa na nakikita sa counter, ang maayos na setup ng mga kutsilyo at kainan, at higit sa lahat, ang kagandahan ng mga sariwang sangkap na nakahanay na bigla sila. Ang dalubhasa ay nagbigay ng bati sa matatas na Ingles. "Maraming salamat sa inyong pagbisita mula sa malayo. Isang karangalan na ipakita ang Filipino cuisine sa inyo, ang mga nagtatag ng French gastronomy." Dahil sa sinabi niya, nakaramdam si Dubois ng pagkakaiba sa kultura. Nakakagulat na ang isang master chef ay ganito kapakumbaba at magalang. Ang isang chef sa Paris ay mas magiging mayabang. Ang unang inihain ay isang pinong kinilaw trio. Ang dalubhasa ay nagbigay ng maingat na paglalarawan. Ito ay isang tradisyonal na starter sa Pilipinas. Gumagamit kami ng suka, luya at kalamansi para mapalabas ang maximum na freshness at linamnam ng isda. Pagkasubo ni Marcel Lebron, ipinikit niya ang kanyang mata at nilasap ito. Ang paraan ng paghahanda ng isda ay kamangha-mangha. Walang amoy ng hilaw na isda. Sa halip ay nagbago ito sa isang masalimuot at elegant na lasa. Ito ay talagang isang sining ng pagluluto. Ang sumunod ay isang adobong pato na shock kay Jacques Bernard. Ang texture ng karne at ang richness ng lasa ay maihahambing sa pinakamahusay na karne ng baka. Hindi ako makapaniwala na ang adobo ay may ganitong lalim ng lasa. Ipinaliwanag ng dalubhasa, ito ay adobong pato na iniluto sa toyo, suka at bawang na pinakuluan hanggang sa lumambot. Ang suka ang naglalabas ng umami ng karne at nagbibigay ng delicate na aftertaste. Nagpakita ng akademikong interes si Professor Claude Dupont, ang konsepto ng suka ay inilalapat din sa karne. Ito ay nasa saklaw ng gastronomy. Habang nagpapatuloy ang lechon de leche, umabot sa peak ang kanilang pagkabigla. Pinuri ni Direktor Felipe Garnier ang quality at quantity ng crispy skin at tender meat. Ang crispiness at tenderness ay perpektong kontrolado. Kahit sa French cuisine, mahirap ang ganitong precision sa fat management. Lalo silang nanggulat sa sining ng dalubhasa sa paghihiwa. Ang galaw na walang waste, ang paggalang sa sangkap, at ang elegant na hiwa. Napatigil si Sophie Martin.
para akong nanonood ng isang art performance kaysa sa pagluluto. Nang dumating ang kinilaw na talaba na may alige reduction, nag-atubili muna si Andre Moro. Ito ang unang beses kong kumain ng seafood sa ganitong paraan. Ngunit nang sumubo siya, nagulat siya sa rich at elegant na lasa para itong foie gras de mer. Hindi ko naisip na may ganitong kayamanan ng lasa sa Asya. Ang pansit molo soup sa dulo ay nagbigay ng satisfaction sa lahat. Sa kabila ng simpleng hitsura, nagulat sila sa malalim na lasa ng sabaw. Sinabi ni Dubois, ang sabaw na ito ay nagpapabago sa konsepto ng French consomme. Hindi ako makapaniwala na ang ganito kasimpleng sangkap ay makakagawa ng ganito kasalimuot at satisfying na lasa. Pagkatapos ng hapunan, yumukod ang lahat kay dalubhasa. Sinabi ni Jacques Bernard, 50 taon kong hinabol ang French cuisine, ngunit ngayon, natuklasan ko ang isang ganap na bagong mundo ng gastronomy. Maraming salamat sa inyo, ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong paggalang. Pag-alis sa restaurant, nagbago ng husto ang kanilang mga ekspresyon. Sa loob lamang ng 6 na oras pagdating sa Pilipinas, nagsimulang gumuho ang kanilang ganap na pananalig sa French cuisine. Ganap nating underestimated ang kultura ng pagkain ng Pilipinas, bulong ni Dubois. Ito ay hindi lamang pagluluto. Ito ay filosofiya, sining, at higit sa lahat, ang peak ng gastronomy. Nagsuggest din si Marcel Lebron, gusto kong bumisita sa palengke bukas. Bilang isang professional, gusto kong malaman kung paano nila pinamamahalaan ang ganitong quality ng sangkap. Habang pabalik sa hotel, nagpatuloy sila sa pag-uusap ng may pananabik. Kailangan nating bisitahin muli ang mga Filipino restaurant sa Paris. Kailangang i-review ang Michelin Guides criteria sa Pilipinas. Dapat ituro ang Filipino cooking techniques sa mga culinary schools sa Pransya. Nagulat ako sa bilis ng kanilang pagbabago. Ang kakayahang magbago ng pananaw ng ganito kabilis sa loob lamang ng isang araw ay patunay ng isang tunay na professional. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, pumunta kami sa Dampa Farmers Market sa Cubao. Ang pagbisita sa isa sa pinakamalaking seafood market ang una naming plano. Pagdating namin sa palengke, puno na ito ng buhay. Ang tensyon bago magsimula ang bentahan ng seafood, ang seryosong mukha ng mga mamimili, tindera, at higit sa lahat, ang napakalaking dami at quality ng sariwang seafood at gulay na pipisila. Nagulat si Director Philippe Garnier. Hindi pa ako nakakita ng ganitong laki at organisasyon kahit sa Central Market ng Paris. Lalo silang nanggulat sa lubos na hygiene management. Ang isda na pinalamig ng yelo, ang malinis na pasilidad, at ang mataas na hygiene awareness ng mga nagtatrabaho. Napilitan si Garnier na umamin, mahigpit din ang food safety standards ng Pransya, ngunit ito ay nasa ibang level. Nang magsimula ang bentahan, nabigla sila sa mabilis na pag-uusap ng mga magtatawaran at ang mabilis na pagpapasya ng mga vendor. Humanga si Dubois, ang sining ng pagkilala sa quality ng seafood sa maikling oras na iyon ay isang divine skill. Nang marinig ni Emil Robert na ang isang malaking lapu-lapu ay nagkakahalaga ng malaking halaga, naunawaan niya, bihira ang presyo na iyon kahit para sa pinakamahusay na truffle sa Pransya. Ang pamumuhunan at paggalang sa sangkap ay malaki. Habang naglalakad sa palengke, nakita namin ang skill ng mga tindero sa paghawak ng isda. Ang sining ng paghihiwa ng isda, ng maganda gamit lamang ang isang kutsilyo at ang paggamit ng lahat ng parte ng walang waste. Pinuri ni Andre Moro, ito ay hindi lamang skill ng isang lutuin, kundi sining ng isang artista. Ang lalo nilang ikinagulat ay ang paggalang ng mga nagtatrabaho sa sangkap, ang pagtrato sa bawat isda ng may pagmamahal at ang hindi paglimot sa pasasalamat sa buhay na kinukuha nila. Nanggulat si Sophie Martin, pinapahalagahan din ng French cuisine ang sangkap, ngunit hindi ako nakaramdam ng ganitong lalim ng espiritual. Pagkatapos ng pagbisita sa palengke, pumunta kami sa isang demonstration ng Lechon Master. Ang lahat ay napatigil sa paghinga habang pinapanood ang dalubhasa na maingat na inihahanda ang buong baboy. Nag-analisa si Professor Claude Dupont, ito ay isang cultural performance na lampas sa cooking technique. Ang paggalang sa sangkap, ang pagmamalaki sa skill, at ang pag-aasikaso sa manonood lahat ay nagkakasundo. Nang pinatikim kami sa bagong carved na lechon, nabigla sila sa freshness at richness ng lasa. Sinabi ni Jacques Bernard,
Maganda na ang lechon kagabi, ngunit ito ay iba. Ang freshness na kinuha direkta mula sa market, oven ay parang tasting sa vineyard para sa alak. Pagkatapos ng pagbisita sa palengke, ang susunod naming destinasyon ay isang tradisyonal na kainang Pilipino sa Intramuros. Ito ay may higit sa 200 taong kasaysayan at plano naming maranasan ang Grand Comida pagsasalo, ang esensya ng Filipino cuisine. Tumaas ang kanilang pag-asa bago pa kami dumating sa makasaysayang restaurant. Ito ang Filipino elegance, sabi ni Emil Robert. Ang pagtanggal ng sapatos sa harap at ang pagpasok sa sala na may parket na sahig ay bago ring karanasan para sa kanila. Ang elegant na pagtanggap ng may-ari, ate, at ang delicate na atensyon ng waitstaff ay nagpaggulat kay Dubois. Kahit sa pinakamahusay na restaurant sa Pransya, bihira kaming makaranas ng ganito kainit na serbisyo. Nagsimula ang pagsasalo sa lumpiang sariwa. Ang magandang plating na nagpapakita ng seasonality, ang pagpili ng tableware, at ang paliwanag sa bawat putahe, nanggulat sila bago pa man kumain. Ito ay hindi lamang pagluluto, kundi isang total art, bulong ni Sophie Martin. Ang mga masters ng French gastronomy ay nagulat sa plating na nagpapakita ng pagbabago ng panahon, ang pagkakaisa ng plate at pagkain, at ang kahulugan sa pagkakasunod-sunod ng pagkain. Sa nilagang baka, ang ganda ng malinaw na sabaw at ang malalim na lasa ay nagpanggulat kay Marcel Lebron. Ang sabaw na ito ay ginawa sa isang pilosopiya na ganap na iba sa French consomme. Hindi ako makapaniwala na ang ganitong lasa ay makukuha sa natural na umami lamang nang walang artificial na pampalasa. Sa puchero, bukod sa skill ng paghihiwa at freshness ng sangkap, nanggulat sila sa perpektong balance ng kalamansi at patis. Pinuri ni Moro ang anghang ng paminta, ang linamnam ng patis, at ang tamis ng karne ay perpektong nagkakasundo. Ang ganitong simple at perpektong flavor combination ay bihira kahit sa French cuisine. Sa kare-kare, nanggulat si Direktor Philippe Garnier sa paraan ng pagluluto na nagpapalabas ng pinakamahusay na lasa ng gulay at mani. Ang tamis at texture ng gulay na ito ay maaabot lamang ng isang master na alam ang sangkap. Ang French cuisine ay umaasa sa komplikadong sauce, ngunit ang Filipino cuisine ay umaasa sa usapan sa sangkap. Sa Morcon, ang perpektong luto at elegant na lasa ay nagpanggulat sa lahat. Nag-analisa si Professor Claude Dupont. Ang teknik ng pagluluto na ito ay pinaghalong chemical precision sa temperature at time management at ang intuitive skill ng dalubhasa. Sa huling kanin at sinigang, nanggulat sila sa malalim na satisfaction sa simpleng pagkain. Nagtapos si Jacques Bernard. Ang French cuisine ay nagbibigay ng surprise sa complexity, ngunit ang Filipino cuisine ay nagbibigay ng surprise sa perfection sa simplicity. Isang ganap na magkaibang approach sa gastronomy. Pagkatapos ng 3 oras na pagsasalo, natahimik muna ang lahat at nagsalita si Dubois. Ito ang pinakakagulat-gulat na karanasan sa aking 50 taon ng gastronomic life. Ang Filipino cuisine ay isang ganap na kakaibang pilosopiya, ang isa pang peak ng gastronomy na perpektong natapos. Napabuntong hininga rin si Emil Robert, ganap kaming nagkamali sa pag-unawa sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. Ito ay hindi barbaric na pagkain. Sa halip, ito ay isa sa pinaka-sophisticated na kultura ng pagkain na nakikipagkaisa sa kalikasan at gumagalang sa sangkap ayon sa panahon. Pag-alis sa restaurant, hindi nila maitago ang kanilang pananabik. Pagbalik ko sa Paris, maghahanap agad ako ng lugar para mag-aral ng Filipino cuisine. Dapat magdagdag ng Filipino course sa Le Cordon Bleu. Seryosong nagsuggest si Marcel Lebron. Sa hapon na iyon, sa kanilang hiling, pumunta kami sa isang turo-turo karinderya. Ito ay suggestion ni Sophie Martin na gusto ring malaman ang kultura ng pagkain ng karaniwang tao bukod sa high-end cuisine. Nagulat sila sa isa pang dahilan nang makita ang sistema ng turo-turo. Ang efficiency at cleanliness na ito at higit sa lahat, ang mataas na quality kahanga-hanga, nagulat si Direktor Philippe Garnier. Ang lahat ay hindi makapaniwala na makakain sila ng ganito kasarap at sariwang pagkain sa halagang mura, cheap. Ang pagkain sa presyong ito sa Pransya ay fast food o cafeteria level. Ngunit ang pagkain dito ay maihahalin tulad sa quality ng high-end restaurant kagabi, nag-analisa si Andre Moreau.
lalo silang nanggulat sa seryosong attitude ng mga nagtatrabaho. Ang kusinerong maingat na naghahanda ng bawat putahe, kahit sa isang mass market na karinderya, humanga si Professor Claude Dupont. Ito ay nagpapakita ng mataas na work ethics ng mga Pilipino. Nagtatrabaho sila ng may pagmamalaki bilang professional, anuman ang presyo ng restaurant. Sa ikalawang gabi, bumisita kami sa isang lechon manok at liempo specialist. Ito ay isang tradisyonal na kainan na nag-umpisa noong Spanish era at plano naming maranasan ang lalim ng cooking technique ng pag-iihaw, nabighani sila sa dalubhasa na nakikita sa counter, ang temperature control ng uling, ang oras ng pag-ikot ng karne, at ang preparation ng skin lahat ay calculated na technique. Nang sumubo si Jacques Bernard sa balat ng lechon, nanlaki ang kanyang mata. Ang kontrast sa pagitan ng crispy na balat at tender na karne ay perpekto. Hindi ito mabigat kahit na iniihaw. Ito ay isang revolutionary cooking technique. Nanggulat din sila sa inihaw na bangus at iba pang seafood. Ang cooking time at temperature control na nagpapalabas ng katangian ng bawat sangkap. Humanga si Andre Moreau, ganap na kakaiba ang pilosopiya nito sa French grilling. Ang teknik para mapalabas ang maximum na lasa ng sangkap ay ganito pala kaunlad. Lalo silang nanggulat sa paliwanag ng dalubhasa sa bawat putahe. Ang baboy na ito ay kinuha namin sa isang lokal na farm kaninang umaga. Ang balat ay pinahidan namin ng tanglad at iba't ibang herbs para maging mas crispy at tender ang karne. May optimal na oras ng pag-iihaw para sa bawat parte. Nanggulat si Dubois, nagmamalasakit din ang mga French chef sa sangkap, ngunit bihira ang nagpapaliwanag ng ganito kadetalye. Ramdam namin ang kumpiyansa ng dalubhasa sa kanyang kaalaman at skill at ang paggalang niya sa sangkap. Sa huli, nabigla sila sa inihaw na platter na may iba't ibang isaw. Ito ay hindi lamang inihaw na karne. Ito ay isang natapos na artistic na likhang pagkain, nag-analisa si Emil Robert. Ang tamis at anghang ng sauce, ang pagkakaisa sa kanin, at ang visual na kagandahan lahat ay calculated. Sa umaga ng ikatlong araw, nagkaroon ng biglaang pangyayari. Nagreklamo si Jacques Bernard ng sakit ng tiyan at lagnat pagkatapos ng almusal. Dahil sa kanyang edad na 70, mabilis kaming tumawag sa 911,112. Una kaming nagulat sa bilis ng pagdating ng ambulance. Dumating ito sa loob ng 5 minuto pagkatapos tumawag, at ang mabilis at tumpak na response ng mga paramedic ay humanga sa lahat kahit hindi sila medical professionals. Ang French emergency system ay maayos din, ngunit bihira ang ganito kabilis at magalang na response, sabi ni Dubois. Mas nanggulat ang response sa ospital, ang pag-aasikaso sa mga banyagang pasyente, ang interpreter service at higit sa lahat, ang mabait at magalang na response ng mga doktor at nurse. Naramdaman nila ang mataas na quality ng healthcare system ng Pilipinas. Sa huli, ang sakit ni Bernard ay mabigat na indigestion at gumaling siya sa IV fluid at gamot. Ngunit sa karanasang ito, ang lalo nilang ikinagulat ay ang pagkain sa ospital. Isang masarap at nutritionally balanced na lugaw ang inihain na hindi mukhang pagkain ng pasyente. Hindi ako makapaniwala na ang pagkain sa ospital ay ganito kasarap, sabi mismo ni Bernard. Sa totoo lang, ang pagkain sa ospital sa Pransya ay hindi nakakain. Ngunit sa pagkain na ito, mas mapapabilis ang paggaling. Sa karanasang ito, mas naunawaan nila ang lalim ng kultura ng pagkain ng Pilipinas. Ang paghahangad ng quality sa lahat ng level, hindi lamang sa high-end restaurant, kundi maging sa karinderya, ospital, at karinderya ay lubos na nagpanggulat sa kanila. Sa gabi ng huling araw, para sa huling hapunan, dinala ko sila sa isang fine dining na restaurant na naghahanda ng modern Filipino cuisine. Dito, nilasap nila ang huling pagkain sa Pilipinas habang inaalala ang kanilang karanasan sa nakalipas na 3 araw. Sa gitna ng hapunan, nagpahayag si Dubois ng kanyang malalim na pag-iisip. Sa loob ng 3 araw na ito, ganap na nagbago ang aking konsepto ng gastronomy. Ang pananalig ko na French cuisine ang pinakamahusay sa mundo ay wala na. Ang Filipino cuisine ay katumbas o, sa ilang aspeto, mas mataas na kultura ng pagkain. Nagpatuloy si Marcel Lebrun. Ang technical perfection, ang paggalang sa sangkap, ang pagpapahayag ng seasonality, at higit sa lahat,
Ang puso para sa kumakain ang Filipino cuisine ay may mga bagay na unti-unting nawawala sa French cuisine. Nagpahayag ng determinasyon si Sophie Martin. Pagbalik ko sa bahay, maglalabas ako agad ng special feature tungkol sa Filipino cuisine sa aking magazine. Gusto kong ipakilala ang kamangha-manghang kultura ng pagkain na ito sa mga mambabasa ng Pransya. Nagbigay ng konkretong plano, si Andre Moreau, magsusuggest ako na magbukas ng Filipino restaurant sa Ritz Hotel sa Paris. Gusto kong maranasan ng mga French gourmet ang tunay na Filipino cuisine. Nagsuggest si Professor Claude Dupont mula sa academic perspective, magdaragdag ako ng kurso tungkol sa Filipino cuisine sa universidad. Ito ay isang malalim na kultura na karapat-dapat pag-aralan sa akademya. Sa huling toast, nag-inuman sila ng lambanog. Sinabi ni Jacques Bernard, isang karangalan na mag-toast sa magandang inumin na ito. Nagpapahayag ako ng taos-pusong paggalang sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. Sa huling araw patungong NAIA, ganap na iba ang kanilang mga ekspresyon kumpara sa kanilang pagdating. Ang pag-aalala at pagkalito ay tuluyang naglaho na puno ng damdamin na gusto pa nilang manatili sa Pilipinas. Sa pamamaalam sa paliparan, nakipagkamay sa akin si Dubois at sinabing, "Salamat sa iyo, nagkaroon ako ng pinakamahalagang 3 araw sa aking buhay. Salamat sa pagtuturo mo sa akin ng kagandahan ng kultura ng pagkain ng Pilipinas." Tiyak na nag-uusap sila tungkol sa kanilang karanasan sa Pilipinas habang nasa eroplano patungong Paris. At tiyak din na sa sandaling dumating sila sa Pransya, sisimulan nila ang kanilang aktibidad upang ipalaganap ang kultura ng pagkain ng Pilipinas. Wala pang 1 linggo pagkatapos nilang bumalik, malaki ang balita sa French media, dating editor-in-chief ng Michelin Guide, pinuri ang Pilipinas, mga masters ng French gastronomy. Nagbago ng pananaw sa Pilipinas. Ito ang mga headline sa mga pahayagan at magasin. Ang lalo nilang pinag-usapan ay ang pahayag ni Dubois sa isang French TV cooking show. Ang Filipino cuisine ay katumbaso. Sa ilang pagkakataon, mas mataas na kultura ng pagkain kaysa sa French cuisine. Kami, mga Pranses, ay underestimated ang kultura ng pagkain ng Asya. Nagbigay ang pahayag na ito ng malaking shock sa French gastronomy. Walang president na isang dating editor-in-chief ng Michelin Guide ang nagbigay ng ganito kalinaw na pagpuri sa Pilipinas at ang lahat ng may kinalaman sa pagluluto sa Pransya ay nagtaas ng interes sa Pilipinas. Sa suggestion ni Andre Moreau, nagbukas ang isang tunay na Filipino restaurant sa Ritz Hotel sa Paris. Ang tunay na pagsasalo na inihanda ng isang Filipino master chef ay naging isang restaurant na hindi makakuha ng reservation sa mga gourmet ng Paris. Sa University of Paris, nagdagdag ng kurso ang Professor Claude Dupont tungkol sa comparative gastronomy at nagsimula ang seryosong comparative study ng kultura ng pagkain ng Pilipinas at Pransya. Ang study na ito ay kumalat sa iba pang mga universidad sa Europa. Sa Bordeaux Wine Night ni Jacques Bernard, nagsimula ang comparison sa Pilipinas at taon-taon ay ginaganap ang isang symposium na tinatawag na ang Dialogo ng Tuba at Alak. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa Michelin Guide Headquarters. Sa matinding recommendation ni Dubois at iba pang experienced critics, ina-review ang criteria ng pagtatasa sa Pilipinas at nagsimula ang mas patas at detalyadong pagtatasa. Pagkatapos ng 1 taon, nakatanggap ako muli ng nakakagulat na balita. Sina Dubois at ang iba pang mga kritiko ng pagkain ay nagplano ng 1 2 linggong seryosong Filipino gastronomy training tour at muling bibisita sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na emergency landing, kundi planadong pagbisita. Ito ay isang seryosong tour na mararanasan ang kultura ng pagkain sa buong Pilipinas, mga traditional restaurant sa vegan, street food sa Cebu, seafood sa Palawan, at regional cuisine sa Bicol. Nang salubungin ko silang muli sa Naya, nagpakita sila ng mga ngiti na parang umuwi sila sa kanilang bayan. Sinabi sa akin ni Dubois, ang 3 araw na iyon ay nagpabago sa aking buhay. Sa pagkakataong ito, gusto kong mas malalim na maunawaan ang kultura ng pagkain ng Pilipinas. Patuloy ang Filipino boom sa Pransya ngayon. Ang Filipino restaurant sa Paris ay laging puno at dumarami ang mga shop na nagbebenta ng Filipino cooking utensils at sangkap. Sa mga batang French chef,
ang pagsasanay sa Pilipinas ay naging isang status symbol. Nagtatrabaho din ako ngayon bilang coordinator ng Cultural Exchange Program ng Filipino Gastronomy na inihanda ng gobyerno ng Pilipinas. Taon-taon, nagdadala ako ng maraming French chef at gourmet sa Pilipinas at nagpapadala naman ng Filipino chef sa Pransya. Ang emergency landing dahil sa bagyo ay talagang isang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit nagdala ito ng revolusyonaryong pagbabago sa cultural exchange ng pagkain ng dalawang bansa. Natutunan ko sa kanila ang kahalagahan ng pag-alis sa prejudice at bias at ang pagtanggap sa ibang kultura ng may bukas na puso. Hanggang ngayon, habang naghihintay ng eroplano sa paliparan, naaalala ko ang 3 araw na iyon. Mula sa pagkalito noong pagdating hanggang sa mga mata, na puno ng pagkamangha at paggalang noong pamamaalam, ito ay isang sandali kung saan ang mga puso ay nagkonekta sa pamamagitan ng universal na wika ng kultura ng pagkain. Ang tunay na halaga ng kultura ng pagkain ng Pilipinas ay hindi lamang sa skill at lasa. Ito ay nasa paggalang sa sangkap, pasasalamat sa kalikasan, pagmamahal sa kumakain, at higit sa lahat, ang diwa ng pagsasalo at pagmamahalan. Ang mga spirit na ito ang patuloy na nagpapagalaw sa puso ng mga tao sa buong mundo. Umaasa ako na mas marami pang Pranses ang makakaranas ng tunay na kultura ng pagkain ng Pilipinas. At umaasa ako na ang karanasang iyon ay magpapalalim pa sa pagkakaibigan ng dalawang bansa at makakatulong sa pag-unlad ng world gastronomy. Ang kwento ng 72 oras na nagsimula sa isang pagkakataon ay ngayon ang pundasyon ng Filipino-French Cultural Exchange. Natanto ko muli na ang pagkain ay ang pinakamagandang tulay na nagkokonekta sa mga tao. Hanggang dito na muna ang ating kwento, ang kamanghamanghang kwento kung paano nagbago ang pananaw ng 12 masters ng French gastronomy sa loob ng 72 oras dahil sa isang emergency landing sa Pilipinas. Kumusta? Mag-iwan ng komento ng suporta para sa mga kusinerong Pilipino at mga dalubhasa sa kwento. Ito ay inihandog ng Filipino Cuisine Station. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, pindutin ang like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.